Magandang umaga po sa lahat. Um, Ito pong lesson na ito ay minarapat ko pong record dahil po meron na naman tayo klase suspension. So para hindi po kayo mahuli sa mga lessons po, mahuli sa ibang mga sections, kaya ito po ay ating ni-record. Ano po. So ito po, ang topic na ito ay tungkol sa hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Scheler. So actually, continuation lang po ito ng lesson natin noong nakaraan. Yung tungkol sa Aralin 3, tungkol sa pagpapahalaga at virtud bilang batayan ng sariling pagpapasya. Ano po? So, sa mga unang lessons natin, dinefine natin o binigyan natin ng kahulugan ang pagpapahalaga at virtud. Ano po? At pinag-aralan din po natin yung katangian ng mataas na pagpapahalaga. Ano po? Sabi natin, mayroong limang katangian ng mataas na pagpapahalaga para matukoy natin kung ang pinapahalagahan ba natin ay dapat ba nating pahalagaan or dapat baguhin natin yung ating mga pananaw. So unang katangian ng mataas na pagpapahalaga ay kung ito ay mas tumatagal. Ano po? Mas tumatagal. Ibig sabihin, lumipas man ang mahabang panahon, yung pinapahalagahan mo, nandyan pa rin siya, hindi siya nagbabago. Pangalawa, mas mahirap mabawasan ang kanyang kalidad. Ano po? So, pag ang pinapahalagahan mo ay mahirap mabawasan ang kalidad niya, kahit tumagal pa ang panahon, ibig sabihin, mataas ang kanyang pagpapahalaga. Ano po? Pangatlo, kapag lumilikha ng iba pang pagpapahalaga, yung pinapahalagahan, ibig sabihin, mataas yung halaga ng pinapahalagahan. Ikaapat naman po ay kung mas malalim yung kasiyahan na ibinibigay ng pinapahalagahan mo sa sarili mo, ibig sabihin, mas mataas yung halaga niya. At panghuli, kung hindi daw naapektuhan ang pagpapahalaga ng organismong nakakaramdam nito, ibig sabihin, mas mataas yung halaga ng pinapahalagahan. Kumbaga, hindi apektado ng nararamdaman ng isang tao yung kanyang pinapahalagahan. Ibig sabihin, mataas ang halaga ng pinapahalagahan. Ano po? So, yan po ang mga katangian ng mataas na pagpapahalaga. Ngayon naman po, tatalakayin natin yung mga stages, hierarchy, para malaman natin kung ang mga pinapahalagahan ba natin ay masyadong mababaw o nandun na tayo sa mataas na level na mga pinapahalagahan. So dito, makikita natin yung iba't ibang example ng mga pinapahalagahan natin. And malalaman natin kung dapat ba nating i-level up yung mga pinapahalagahan natin or nasa pinakataas na tayo. Ano po? So ito ulit ang hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Scheler. Ito po ay hango sa akda ni D noong 1994. Okay. So unang hierarkiya ng pagpapahalaga ay yung tinatawag na pandamdam ng mga pagpapahalaga or sensory values. Okay. So ano po ang ibig sabihin nito? Ito ay itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. So ibig sabihin, ito ang sinasabing pinakamababa dahil ito ay mga pagpapahalaga na nakatuon lamang sa mga senses natin. Ano po? Ito yung mga pagpapahalagang binibigyan niya lang ng kasiyahan yung senses natin at hindi siya tumatagal. Ano po? So, halimbawa nito, yung mga pangunahing pangangailangan ng tao. Halimbawa, pagkain, ano po, inumin, damit. Ito po, yung mga pagpapahalaga na very basic sa atin. Pero, hindi siya nagtatagal. Okay, so, going back po. Again, ang pandamdam ng mga pagpapahalaga, example nito ay yung mga pangunahing pangangailangan ng tao. Yung mga nagbibigay sa atin ng satisfaction, pero sa lang siya, maikli lang ang kanyang ibinibigay na
kasiyahan. Another example is yung mga rangya o luho. Yung mga bagay na hindi naman natin kailangan pero ina-acquire natin o binibili natin. So, ibig sabihin, kapag mas pinipili mong pahalagahan yung mga bagay na hindi nagtatagal, kaysa doon sa mga bagay na mas tumatagal, mas importante, ang pagpapahalaga mo ay nasa mababa pa na level. Ano po? At yun ay tinatawag na pandamdam ng mga pagpapahalaga or sensory values. Ikalawa po, okay, ang ikalawa po ay tinatawag na pambuhay na pagpapahalaga or vital values. So, aakyat tayo ng kaunti sa ating hagdanan ng mga pagpapahalaga. So, ito po yung nasa ikalawang level. Ito naman po ay mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay or well-being. So, ito yung mga pagpapahalaga na nakakatulong para magkaroon tayo ng mabuting buhay. Po, mga bagay na mahalaga sa atin dahil na binibigyan tayo nito ng kaayusan sa ating pamumuhay. Example nito ay pahinga. Ano po? Pahinga. So, another one, masustansyang pagkain and mga kausap. So, halimbawa, pag mas pinipili mong magpahinga kaysa pumunta sa kung saang lugar, ibig sabihin nun, ang pagpapahalaga mo ay nasa pambuhay ng pagpapahalaga. Another one, kung mas pinipili mong bumili ng mga masustansyang pagkain kaysa dun sa mga pagkain na masarap pero hindi healthy or nakakasama sa katawan, ibig sabihin nun, nasa ikalawa kang level ng pagpapahalaga. At kung meron ka namang problema at naghahanap ka ng mga kausap para ma-resolve or mabawasan yung bigat na nararamdaman mo, ibig sabihin nun, nasa ikalawa kang level ng pagpapahalaga. So, yan po ang pamumuhay ng pagpapahalaga. So, basta ang pagpapahalaga ay tungkol sa kabutihan ng buhay or mabuting kalagayan ng buhay, yan po ay pamumuhay na pagpapahalaga. So, tandaan po, yung una, pandamdam ng mga pagpapahalaga, kasiyahan lang po yan na nararamdaman ng ating mga pandama or senses. Ito po ay kapag ang pagpapahalaga ay nakakapagbigay ng mabuting kalagayan ng buhay. Pangatlo, ito naman po ay mga spiritual na pagpapahalaga or spiritual values. Ano naman po ito? Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili, kundi ng mas nakararami. So, wag pong malilito. Pag sinabing spiritual, hindi po ito agad tungkol sa Diyos. No? Pag sinabing spiritual na pagpapahalaga, ito yung mga bagay na pinapahalagahan natin dahil nakakatulong siya sa ibang tao or nakapagbibigay siya ng kabutihan sa ibang tao. Ano po? So, ang iba ito sa una, ay sa pangalawa, iba po ito sa pangalawang pagpapahalaga. Yung pambuhay na pagpapahalaga, pinapahalagahan mo yung makakabuti sa sarili mo. Ang spiritual na pagpapahalaga po, pinapahalagahan mo yung mga bagay na makakabuti sa iyong kapwa. So pag mas inuuna mo na yung kapwa mo kaysa sa sarili, ibig sabihin nasa ikatlo kang stage or hierarchy ng pagpapahalaga na tinatawag na mga spiritual na pagpapahalaga or spiritual values. Okay. So ang spiritual na pagpapahalaga, meron po siyang tatlong uri ayon daw sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Scheler. So, dito makikita natin na merong tatlong uri ang spiritual na pagpapahalaga at ito rin yung pwede nating makuhang mga example. So, unang uri ng spiritual na pagpapahalaga ay mga pagpapahalagang pangkagandahan or aesthetic values. So, kapag pinapahalagahan mo yung mga bagay na makakapagbigay ng kagandahan sa iba, aesthetic values ang tawag doon, mga pagpapahalagang pangkagandahan. Pangalawa, pagpapahalaga sa katarungan or value of justice. So pag pinapahalagahan mo yung mga bagay na nakapagbibigay ng nararapat para sa isang tao or sa ibang tao, kasi ang justice po ay pagbibigay ng nararapat para sa ibang tao.
So, pag ginagawa mo yan, pag yan ang pinapahalagahan mo, ibig sabihin, nandun ka sa spiritual na pagpapahalaga. Pangatlo, ito naman po ang pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan or value of full cognition of truth. Ibig sabihin, pag mas pinapahalagahan mo yung mga bagay na totoo, katotohanan, ano po, na nakakatulong sa ikabubuti ng marami o ng iyong kapwa, ibig sabihin, naroon ka sa spiritual na pagpapahalaga. So again, ito po yung tatlong uri ng spiritual na pagpapahalaga. Una, mga pagpapahalagang pangkagandahan or aesthetic values. Pangalawa, pagpapahalaga sa katarungan or value of justice. Ikatlo, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan or value of full cognition of truth. Okay, next. So ito po ang ikaapat at pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Ito po ay tinatawag na banal na pagpapahalaga or holy values. So ito po ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. So ang keyword po ng ikaapat ay kapag ang pinapahalagahan mo ay patungo sa Diyos, ibig sabihin, nasa pinakamataas ka ng hierarchy ng pagpapahalaga. Okay? So, pag mas mahalaga na sa iyo yung mga bagay na mas, sa tingin mo, mas makakapagpalapit sa iyo sa mahal na Diyos, ibig sabihin, nandun ka na sa banal na pagpapahalaga or holy values. So, madali lang pong tandaan itong hierarchy na to. So, babalikan natin yung una. Basta, pandamdam na mga pagpapahalaga, tungkol lang yan sa mga pandaman ng tao. Ano po? Pag sinasatisfy mo lang yung pandama ng tao, yung senses, nasa una ka pa lang na halaga, na hierarchy ng pagpapahalaga. Pangalawa, pag pinapahalagahan mo yung mabuting kalagayan ng buhay, yan po ay pambuhay na pagpapahalaga or vital values. Pangatlo, kapag pinapahalagahan mo yung kabutihan, hindi lang ng sarili, kundi ng mas nakararami, yan po ay spiritual na pagpapahalaga or spiritual values. So, merong tatlong uri ng spiritual na pagpapahalaga. Yan po ay aesthetic values, value of justice, at value of full cognition of truth. And ang pinakahuli po, banal na pagpapahalaga. Basta tungkol sa mahal na Diyos, basta tungkol sa paghahangad na mapalapit sa Diyos, ibig sabihin, nasa pinakamataas kang hierarchy ng pagpapahalaga na tinatawag na banal na pagpapahalaga or holy values. Okay, so ngayon, punta na tayo sa virtud or virtue. Okay, so na-i-discuss na natin ito sa unang mga talakayan natin at sabi natin, ang virtud o virtue ay nagmula sa salitang Latin na virtus o vir. Ibig sabihin, pagiging tao, pagiging malakas, o pagiging matatag. Ano po? So, para dagdagan natin yung kaalaman natin tungkol sa virtud at virtue, sabi diyan, mahalagang maunawaan na ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. So, bibigyan natin ng emphasis yung pag-iisip at pagkilos ng tao. So, tungkol yan sa isip at kilos loob ng tao. So, alam naman natin na ang mga tao lang ang nilalang na mayroong isip at kilos loob. So, nangangahulugan na ang virtud o virtue ay para lang sa mga tao. So, ang ibang mga nilalang tulad ng mga hayop o ng mga halaman, wala silang virtud o virtue dahil wala naman silang isip at kilos loob. Okay? So, nangangahulugan, para magkaroon tayo ng virtud o virtue, kailangan nating paunlarin yung ating isip at kilos loob. Ano po? Alamin ang katotohanan at gawin kung ano ang mga mabuti para sa sarili at para sa kapwa. Okay, so meron pong dalawang uri ng virtud. So sabi diyan, una, intellectual na virtud, pangalawa po ay moral na virtud. So again, ang virtud ay may connection sa isip at kilos loob ng tao. So ang intellectual na virtud, yan po ay nakatuon sa isip. Ang moral na virtud naman ay nakatuon sa
um, sa kilos ng tao, kilos loob ng tao. Okay? So, ito po ang intellectual na bertud. Ano po, para mas maintindihan natin. Ito yung pagpapakahulugan niya. May kinalaman sa isip ng tao. Sinabi ko na kanina, tinatawag na gawi ng kaalaman or habit of knowledge. Dahil po sa intellectual na bertud natin, dito tayo natututo ng maraming mga bagay. Maraming kaalaman ang nakukuha natin dahil sa intellectual na bertud natin. So meron pong mga uri ang intellectual na bertud. Isa-isahin po natin. Una, pag-unawa or understanding. Okay? So, ang pag-unawa or understanding ay pinakapangunahin sa lahat ng bertud na nakapagpapaunlad ng isip. Ang pag-unawa ay kasing kahulugan ng isip. Tinatawag ito ni Santo Tomas de Aquino na gawi ng unang prinsipyo or habit of first principles. Okay, so sabi diyan, pinakapangunahin sa lahat ng bertud. Bakit po ganun? Dahil ang lahat ng bertud, intellectual na bertud, ay makukuha lang natin kung meron tayong pag-unawa or understanding. Ibig sabihin, hanggat hindi tayo natututo or na-acquire yung bertud ng pag-unawa or understanding, hindi pwedeng pumasok yung ibang intellectual na bertud sa isip natin. Okay, so sabi ni Santo Tomas de Aquino, ang pag-unawa or understanding ay gawi ng unang prinsipyo or habit of first principles. So, lahat ng mga bagay na nasa isip natin ay magsisimula sa pag-unawa or understanding. Sunod po na uri ng intellectual na bertud ay agham or science. Ito naman po ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan, filosopikong pananaw at siyentipikong pananaw. So, ang agham or science po ay kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. So, itong mga kaalaman na to na pumapasok sa isip natin, hindi natin ito maiintindihan or hindi ito papasok sa isip natin kung una, wala tayong pag-unawa or wala tayong understanding. Kahit ano yung mga nangyayari sa palibot natin, pag hindi natin sila naunawaan, baliwala sila. So, pag ang kaalaman ay naipon sa ating isip, pag naipon ang kaalaman sa ating isip, dito na po nagsisimula ang agham or science. Dahil kalipunan siya ng mga kaalaman. So, paano daw natin ma-acquire or matatamo ang agham or science or bertud, intellectual na bertud ng agham or science? Matatamo natin ito sa dalawang pamamaraan. Una, filosopikong pananaw at siyentipikong pananaw. So ano po itong dalawang ito? Talakayin po natin. Pag sinabing filosopikong pananaw, ito po ay kaalaman sa mga bagay sa kanyang huling layunin or last cause o sa kanyang kabuuan. So, ibig sabihin ito, ang filosopikong pananaw, nagkakaroon tayo ng agham or science dahil pinag-aaralan natin ang mga bagay-bagay sa kanyang huling layunin or last cause. So, halimbawa, pag-aaral ukol sa tao, sa kanyang kalikasang pinagmulan at patutunguhan. So, pag pinag-aaralan mo ang isang bagay kung saan siya nagsimula at para saan siya, saan siya patungo, ibig sabihin nun, ang ginagamit mong pananaw or paraan para magkaroon ka ng agham or science ay filosopikong pananaw. Sige po. And then yung pangalawa, siyentipikong pananaw, ito naman ay kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin or proximate cause o sa isang bahagi. Pag-aaral biological, example, pag-aaral biological na bahagi ng tao o sa kanyang kilos, kakayahan, kapangyarihan, at iba pa. Okay, so, pag yung una, filosopikong pananaw, pinag-aaralan lang dito kung saan nagsimula ang isang bagay at saan siya patungo. Ano po, tulad ng buhay ng tao. Paano tayo nagsimula at saan papunta ang ating eksistensya bilang tao. Ang siyentipikong pananaw, pinag-aaralan niya yung isang bahagi
bahagi lang ng isang bagay or isang bagay na nag-i-exist. So, halimbawa, pag-aaral biological na bahagi ng tao o sa kanyang kilos, kakayahan, kapangyarihan, at iba pa. So, nag-undergo siya ng scientific method. So, kaya yun po, para magkaroon tayo ng agham or science, ito yung dalawang paraan. Una, pilosopikong pananaw, pinag-aaralan mo yung buong layunin, saan nagsimula at saan patungo ang isang bagay. Ang scientificong pananaw naman ay pinag-aaralan mo yung malapit na layunin or proximate cause o isang bahagi lang ng bagay ang pinag-aaralan mo. Okay? Next, ikatlo, letter C, karunungan or wisdom. So, ito po yung ikatlong uri ng intellectual na pagpapahalaga. So, ito po, ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao at ito rin ang itinuturing na agham ng mga agham. So, itong karunungan, kumpara doon sa mga nauna, pag-unawa, agham at science, ito yung pinakamataas sa kanila. Pinakawagas na uri ng kaalaman. Ano po? So, yung mga kaalaman na pumapasok sa isip natin, pag naintindihan natin yun at nakagawa tayo ng agham or science na buo yung agham at science sa isip natin, later on, pag ginamit natin ng maayos itong mga kaalaman na to, ito ay magiging karunungan or wisdom. So ito yung pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Kaya tayo may kakayahan na tumanggap ng mga kaalaman sa isip natin. Dahil ang purpose pala nito, later on, magkaroon tayo ng karunungan. Po, ang problema sa atin minsan, pag the more na maraming kaalaman na pumapasok sa isip natin, nagiging tayong mapagmataas, lumalaki yung ulo natin. Pero, dapat pala, pag pumasok yung mga kaalaman sa isip natin, later on, dapat gawin natin siyang karunungan. Kumbaga, naiintindihan natin yung mga kaalaman na pumapasok sa atin. Paano natin yung gagawin? Paano natin masisiguro na meron tayong karunungan? Kapag ginagamit natin yung mga kaalaman natin sa kabutihan. Kabutihan para sa sarili, kabutihan para sa ibang tao. Kasi ang ginagawa ng iba, the more kaalaman, the more nilang inaapakan yung ibang tao. The more nilang ginagamit yung kaalaman nila para lamangan ng ibang tao. Hindi dapat ganun. Ang karunungan, ginagamit mo ang kaalaman mo para sa ikabubuti mo at ng iyong kapwa. So, kaya ito yung tinuturing na agham ng mga agham. Okay. Next. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino na napakaraming sangay ng siyensya at napakaraming mga bagay na maaaring malaman ng tao, ngunit nag-iisa lamang ang karunungan. Po. So, marami tayong pwedeng malaman dito sa mundo. Marami tayong siyensya na pwedeng matutunan dito sa mundo. Pero, nag-iisa lang ang kaalaman, ang karunungan. Ibig sabihin, lahat ng kaalaman, lahat ng siyensya na naiintindihan natin, ang pinaka-ending niya ay dapat magkaroon tayo ng karunungan. Naiintindihan po? Okay, next. Ang karunungan ang nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. So dito na papasok yung sinabi ko kanina. Yung kaalaman natin dapat magtulak sa atin para humusga ng tama at mali at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. Yan, kaya siya ang pinakamataas na uri ng intellectual na virtue. Okay. Next. Maingat na pag-uusga or prudence. So ano naman po ito? Ang maingat na pag-uusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Ano ibig sabihin kaya nito? Labas sa isip lamang ng tao. Ano kaya yun? Ang maingat na pag-uusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Ibig sabihin,
may mga bagay na hindi lang dapat siya I mean ang pag-iisip ng tao hindi lang dapat siya manatili sa loob ng isip natin. May mga bagay na dapat nating i-consider sa labas ng ating pag-iisip para magawa natin ng tama ang mga bagay na dapat nating gawin. Ibig sabihin, may mga bagay na tama, may mga bagay na dapat gawin, pero hindi siya basta-basta dapat lang gawin. May mga tamang paraan para gawin siya, may mga tamang pagkakataon para gawin siya. So kaya sabi diyan, ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. So, hindi porket tama ka, hindi porket katotohanan yung nasa isip mo, ay pwede mo na siyang sabihin, pwede mo na siyang gawin. So, merong mga bagay na labas sa isip lamang ng tao na pwede nating i-consider para mas maging tama yung pamamaraan natin or yung gagawin natin. So, taglay natin ito, hindi lamang upang tayo makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Another one. Next. Okay. So, again, maingat na pag-uusga, or prudence. Hindi pwedeng gawin agad natin yung mga bagay na nais natin gawin. Dapat alamin natin kung tama ba ang paraan natin at tama ba ang pagkakataon para gawin natin yung mga gusto natin. Okay, next. Ito naman po ay sinning or art. So ito na po yung pinakahuling natin slide. So ano po ang sinning or art? So ito rin po yung pinakahuling uri ng intellectual na virtue. So kung ang maingat daw na paghuhusga ay wastong paghusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa, ang sining ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. So medyo nakakawindang ang definisyon, medyo mahirap intindihin. Ulitin natin ng pagbasa para mas maintindihan. Kung ang maingat na paghusga ay wastong paghusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa, ang sining ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. Po, ang maingat na pag-uusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa, ang sining or art tungkol sa mga bagay na dapat gawin. So, kumbaga, ganito, may mga bagay tayong nais isagawa sa buhay natin. Pero, yun na nga ang sinasabi ko, may mga bagay na kahit gusto natin isagawa, kailangan natin isaalang-alang yung mga nasa palibot natin. So, ano ba? Tama ba ang gagawin mo? Or tama ba na gawin mo na siya ngayon? Tama ba ang ganito ang paraan na gagawin mo? So, para makumpleto or para maging maayos ang pag-uusga natin, yung mabuting pag-uusga natin, kailangan pala ay isali natin yung sining or art sa proseso. Dahil po ang sining or art, binibigyan tayo ng kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. May mga bagay kang dapat isagawa, pero dapat alam mo rin kung paano siya gagawin. Kumbaga, maingat na pag-uusga, naiisip mo ang dapat mong isagawa. Ang sining or art, binibigyan ka ng option. Ano ba ang dapat mong gawin? Ano pamamaraan? Naiintindihan po yun. So, magbibigay po ako ng example para mas maintindihan. Ang isang example nito ay, halimbawa, meron ka nakitang isang pulubi, tapos, ikaw ay isang politiko, So, alam mo kung ano yung gagawin, dapat isagawa. Dapat ang isagawa mo ay tulungan mo yung pulubi. Pero, nagkataon, maraming mga camera ang nakatutok sa, sa gagawin mo. Pwede kang makunan ng camera. So, naisip mo, baka maging publicity lang itong gagawin ko. Baka isipin ng mga tao, nagpapakitang tao lang ako. So, paano mo gagamitin yung sining or art? So, may isip mo na, okay, pag wala na yung mga camera, saka ko na gagawin yung pagtulong ko sa
kapwa. So, hindi nakikita ng mga kamera at hindi rin maiisip ng iba na ginagawa ko lang yung pagtulong dahil merong camera or dahil gusto ko lang magpakitang tao. So gano'n po. Maingat na paghuhusga, tinuturuan tayo ng mga bagay na dapat isagawa. Ang sining or art naman, tinuturuan tayo kung paano gawin yung mga naiisip nating isagawa. So I hope malinaw po. So kung ang maingat na paghuhusga daw ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Ano po? So, uulitin ko po, ang maingat na paghuhusga, tinuturuan tayo ng mga bagay na dapat nating gawin or tamang asal, pero ang sining or art, ito yung magbibigay sa atin ng tamang pamamaraan. Paano natin isasagawa yung tamang asal natin. Po. So, yan po ang mga halimbawa or uri ng intellectual na virtudes. So again, ulitin natin, ang unang uri ng intellectual na virtue ay pag-unawa or understanding. So, pinakapangunahin sa lahat ng virtud. Po, hindi ka pwedeng makakuha ng iba pang virtud kung wala kang pag-unawa or understanding. Sunod, agham or science. So, ito ay kalipunan ng mga kaalaman na naunawaan mo at ito ay yung mga kaalaman na naunawaan mo ay nagbibigay siya ng tiyak at tunay na kaalaman. Paano natin na-acquire or natatamo ang agham or science? Dahil po yan sa dalawang pamamaraan, filosopikong pananaw at scientificong pananaw. Pag sinabing filosopikong pananaw, ito ay tungkol sa huling layunin. Pinag-aaralan mo yung huling layunin or kabuuan ng isang bagay para maintindihan mo siya. Halimbawa, buhay ng tao. Saan nagsimula ang tao, saan patungo ang buhay ng tao. Another, scientificong pananaw, kung ang filosopikong pananaw ay pinag-aaralan mo ang kabuuan or last cause ng isang bagay, ito naman, pinag-aaralan mo lang yung malapit na layunin or proximate cause o isang bahagi lang ng isang tao. Okay. Next, karunungan or wisdom. So, again, ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Correct ko lang yung sinabi ko kanina, hindi pala siya pinakawagas na uri ng intellectual na virtue, kundi pinakawagas na uri ng kaalaman. Dahil ang lahat ng kaalaman natin ay dapat later on maging karunungan. Ano po? So, yan. And sabi ni Santo Tomas de Aquino, tandaan, napakaraming sangay ng siyensya at napakaraming bagay na maaaring malaman ng tao, pero nag-iisa lang ang karunungan. Kasi lahat ng siyensya, lahat ng kaalaman, dapat later on or ang ending nun, matulungan tayong magkaroon ng karunungan. So, ang karunungan ay nagtuturo sa atin para malaman natin kung ano ang tama, kung ano ang mali, at kung ano ang dapat nating gawin. Sunod, maingat na pag-uusga or prudence. So, huwag kakalimutan, ang maingat na pag-uusga or prudence ay labas, kaalaman na ang layunin ay labas sa isip naman ng tao. Hindi pwedeng dahil tama ka, gagawin mo na yung nais mong gawin, kundi may mga bagay kang dapat na consider. So, at ang sining naman or art ay tungkol sa mga bagay na dapat mong gawin. So, differentiate lang natin, ang maingat na pag-uusga ay nagtuturo sa atin ng mabuting asal or tamang asal, dapat isagawa. Pero ang sining or art naman ay nagbibigay sa atin ng pamamaraan para maisagawa or gawin natin ng tama yung mga bagay na nais nating isagawa. So I hope naiintindihan po ninyo. Ipopost ko po itong video na to sa GC para po kahit hindi tayo nagkaroon ng face-to-face ngayon ay maintindihan ninyo ito. Para sa susunod na meeting natin ay pagpapatuloy na lang ng lesson. So makakasabay na kayo sa ibang mga section. So yun lamang po. Marami po salamat sa pakikinig. Mag-ingat po kayo.